What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo muna ng 5 reasons why you should purchase the Infinix Smart 10 ngayong 2025. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shout out sa mga nakanood ng first impression and of course unboxing natin dito sa Infinix Smart 10, and this time nga bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit sulit i-purchase ito ngayong 2025. So again, ito ay kakalabas lang noong June 2025 dito sa Philippines with a affordable price tag lang. At ito po yung successor sa pinakamabenta rin na smartphone last year, which is the Infinix Smart 9. At soon, nakikita ko meron na raw magiging available ng Tecno Spark Go 2. Let's hope ma-review, unboxing, game test din natin yan. Pero matik, abang-abangan na lang kay mga J-Vlog. So again, ito ay sobrang namangha ako nung in-unbox ko dahil sa sobrang murang smartphone, nakapagbigay sila ng ganitong quality na device. Again, ano muna bang SRP niya? So ang SRP kasi ni Infinix Smart 10, ang 4GB 64 neto is 4,599. 4GB 128 is 5,199 at 4GB 256 is 5,499. So sa kanyang SRP, kung makikita nyo, below 6,000 pesos, kaya consider natin to as a budget smartphone. And yun nga, pag binili nyo to dito sa ating link, ayan, view product, huwag nyo nang ano yun dyan, view product, i-click nyo na lang yung view product dyan, makukuha nyo pa po ng below SRP etong Infinix Smart 10. At meron pa tayo isang link sa description box. I-click nyo na lang kung interested nga kayo bumili nito sa below SRP. Tamang-tama sa 7,700, there's a possibility na makuha nyo pa ng mas mababa itong device na to. Nakuha ko to sa halagang 4,000 flat for the 4GB 128. Tapos nakita ko siya nung payday na sa 3,700 to 3,800. Super mura. And yung 4GB 256 na naglalaro sa 4,300 to 4,500. Di ba napakamura for a device na meron 256GB. So again, dito sa video na to, tamang-tama, malaking tulong to sa mga ibang consumers na nagde-decide na bumili ng smartphone at nag-aabang sa payday sale. So first reason natin why you should buy the Infinix Smart 10 is matic display. Sa display quality nito, nakakatuwa for a price tag na 3,000 to 5,000 pesos, nakapag-provide sila ng magandang display quality. Biruin mo, naka-punch hole display na to, na ito pa rin yung nahihirapang gawin ng mga ibang brands or popular brands na naka-notch display pa rin. So nakakatuwa na si Infinix, I think wala na silang nilalabas na notch display ngayon na device. Hindi lang yon, malaki rin ang screen size niya, 120Hz screen refresh rate pa tong device na to. Tapos dito sa XOS 15, pwede nyo i-customize yung refresh rate niya kung saan nyo gustong i-apply yung 120Hz, 90Hz, para mas makatipid kayo ng battery. Tapos, ang resolution niya pala is HD Plus 720p na very normal or standard po yan sa ganitong presyo ng smartphone na hindi na tayo magreklamo dyan. Maganda kasi dito, or yung buying factor natin sa Infinix Smart 10, punch hole, 120Hz at large display. And goodbye na rin tayo sa mga malalabong Infinix budget smartphone. Yung pag ginamit nyo outdoor, medyo nahihirapan kayo. Dito is maganda rin naman yung brightness niya, or mataas din naman yung brightness niya kahit papaano. Improvement din sa mga nakaraan ng mga Infinix smartphone na budget meal. Second reason, chipset. Chipset niya is the Unisoc 7250 with an octa-core CPU na mayroong clock speed na 1.8 GHz, and yung GPU niya kasi ito yung pambaton nito, Mali G57 MP1. So again, yung G57 is a good GPU yan, lalo na ngayon sa mga budget smartphone. So nakita natin na yung G57 MP1 at Mali G52 MC2, medyo magkalapit sila ng performance. At both GPU na try ko na yan sa gaming, sa budget segment, surprisingly, ang ganda ng performance. Maganda na pag narinig nyo na Unisoc ang nilagay sa budget smartphone, kunin nyo na. Napakaganda niyan. Pag narinig nyo MediaTek Helio G36, G50, ay nako, asahan nyo sakit sa ulo yung chipset na yan dahil mabagal po ang GPU niyan. Even mga normal tasks or basic tasks, sluggish po doon sa chipset na yan. Pero dito sa Unisoc 7250, it's a good chipset yan mga ka-J-Vlog. And so far, yes, nagtatry tayo to navigate
At tinest na rin natin ito ng few days. So far, ang ganda nung performance netong Infinix Smart 10. Ang major ano lang natin sa Infinix Smart 10 ngayon is yung kanyang operating system. So I think this is an Android Go edition, Android 15 Go. So si Infinix kasi pag narinig nyo Smart, Matic Go yan. Sa Spark Go, Matic Go edition yan. Pero I don't know bakit nagpo-provide pa rin sila ng Go edition ng devices. Tapos yung chipset nyo, kaya naman i-handle yung full OS ng Android. Take for example, itong 7250, kaya pong i-handle yung full OS Android, full Android OS niyan. Sa mga ibang brands, full Android OS yan, yung 7250. I don't know bakit dito sa Infinix Smart 10, may magtatanong, Lods, bakit ba, ano bang pinagkaiba ng Go Edition sa full Android? Yung Go Edition kasi may mga certain limitation po tayo dyan. Meron po tayong hindi makikitang features sa Go Edition na makikita natin, of course, sa full Android OS. And may mga ibang games or application na hindi po support ng Android Go Edition. Pero, ang pre-installed na mga apps dito sa Infinix Smart 10 is yung mga light version. Pero again, wag na kayo mag-light version dahil kayang-kaya nyo naman yung full version ng mga social media applications natin dito sa Infinix Smart 10. Third reason mga J-Vlog, Matic design. Napakaganda ng design nitong Infinix Smart 10 at medyo may kamuka. Diba? Camera module, medyo may resemblance sa iPhone 16. So, Matic, pag mga transition talaga, medyo trendy, sumasakay sila sa hype eh. Take for example, yung Spark Go 1, transition yan, di ba? Kamukha niya yung camera module ng iPhone 13, 14, 15. Pero sa sa Infinix Smart 10 is iPhone 16 naman ngayon, ang medyo identical siya. Ayan, no? Super identical sila when it comes sa placement ng camera module. Square shape nga lang to, tapos ito circle shape. Pero Matic, pag ginamit nyo to outdoor, malayo, tapos hindi sila ganun familiar sa Smart 10, akalain nila baka iPhone 16 ang gamit nyo. So, trendy design at syempre mga ibang consumers, pag bumibili ng smartphone, tumitingin din talaga sa design. Or main buying factor nila is design and aesthetic na manigurado dito sa Infinix Smart 10, magugustuhan nyo. And I prefer this color gold. And I prefer yung color gold kung bibili kayo. Napakaganda. Yung gold niya is parang desert titanium din ng iPhone 16 Pro Max. Next reason mga ka-J-Vlog, dual stereo speakers, 3,000 to 5,000 pesos na meron dual stereo speakers. Napaka-solid. Napakagandang feature yan ng isang device. So, asahan nyo pag maglalaro kayo dito or manonood, bibigyan kayo nito ng immersive sound. Hindi lang malakas. Meron pa siyang excellent bass quality. Matic yan pag dual stereo. Stereo na yan, from the word itself, is maganda ang bass quality niyan. So, tapos meron pa siyang feature dito na up to 300% volume. Kaya bibigyan kayo nito ng malakas na sound quality. At ang pinakalas mga J-Vlog, battery. So, syempre, when it comes sa mga budget devices, talagang sila ngayon, focus sila sa battery performance. So, dito is 5,000 mAh na removable battery. I think there's no major update naman or upgrade when it comes sa kanyang predecessor. Pero 5,000 is 5,000. Malaki yan. Magandang performance yan. And I tried to use this na since in-unbox ko siya at hindi ko pa po ito china-charge. So, when it comes sa standby mode lang nito, napakatagal mga ka-J-Vlog. 5,000 mAh battery capacity, expect nyo yan na merong magandang, makakapag-provide yan ng magandang performance para sa inyo. At hindi lang yon, magandang balita. In-upgrade na ni Infinix ang kanilang fast charging rate from 10 watts to 15 watts. Konti, I know, konti. Pero, welcome na lang natin yung, yung upgrade, di ba? Kaysa naman mag 10 watts ulit sila na super sakit sa ulo i-charge ang 5,000 mAh battery. So, 15 watts, medyo nag-upgrade ng konti, fast charging na siya. And I think for a 3,000 pesos smartphone, 15 watts is pinaka-minimum na yan. 15 to 18 watt at least, di ba? So yun mga ka-J-Vlog ang ating 5 reasons why you should purchase the Infinix Smart 10 ngayong 2025. Kung naghanap kayo ng isang napakamurang budget smartphone na merong magandang specs, hindi po mabagal na smartphone, merong malaking battery capacity, napakaganda ng design, malaki ang screen, 120Hz, i-purchase na itong device na to. At saan ba tayo mag-purchase? Wala na iba, kundi sa ating link. Again,
I-click nyo na lang yung view product na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Infinix Smart 10. I-add to cart nyo na dahil malapit na po ang 7/7 sale. Panigurado, mas mura nyo pa makukuha itong device.